Hello and welcome back again to my YouTube channel, and this is ako si Momo TV. And for today's video, we're gonna do another unboxing video of this very huge kit. So ang i-unbox po natin ngayon is the Gundam Isle Strike from Gundam Seed series. So ito pong i-unbox natin is isa sa pinaka astig na Gundam series, alright, which is yung Gundam Seed, and ito po ay PG or perfect grade. Alright, so ito rin po yung kauna-unahang aking perfect grade na kit, which is 1 to 68 scale na kit, and this is a third party kit or a bootleg kit. I think this is Daban. Okay, so Daban po siya. Alright, so medyo excited na ako kasi medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video, so medyo na busy tayo sa work. So ito yung first upload ko for this month of December, so medyo excited rin ako kasi first time ko mag-build ng isang perfect grade na Gundam kit. Okay, but before we start sa ating unboxing video, so shoutout si Sir Cedric Magnus, yung nakuha ko ng kit na to. Sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Of course, shoutout rin po yung aking YouTube channel ng aking mga kaibigan. Again, shoutout po kay Genesis at yung kanyang YouTube channel na Gens TV. So, mamaya po lalabas po yung link niya dyan. At saka shoutout ko na rin po si Densho TV. Okay, so Densho TV, shoutout po. Shoutout sa iyo, and kindly visit their YouTube channel to help as well, and don't forget to subscribe na rin po sa kanilang mga YouTube channel. And of course, sa akin din po, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, so huwag ka nang maya, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at saka yung bell notification para makakuha ka ng mga upcoming updates sa aking YouTube channel. So wala na tayong inaantay na, so excited rin ako mag-unbox ng video ngayon. So let's go. So doon mo tayo sa kanyang box art. Alright, so medyo malaki talaga siya, medyo hindi nakakasya sa screen ng camera ang box art. Ganun po yung box art niya. Medyo malaki, malaki talaga siya. Okay, and then ito yung kanyang, ito naman po kanyang side. Yan, kita nyo. So wala naman masyadong details sa box ng Isle Strike kung mapapansin ninyo. So pretty lang siya, straightforward na kit. So walang masyadong details sa kanyang box art. Yun lang, pangalan lang, medyo pinatan nga lang syempre, di ba? Kasi nga hindi naman siya talaga Bandai kit. So third party kit siya na Daban. So walang masyadong detailed when it comes sa box art ng Isle Strike. Okay? So open na natin siya. So medyo mahirapan tayo dito. So buksan na natin yung sa kanyang gilid. Eto. Medyo malaki yung box, mahirap i-fit in sa camera. Okay? Okay. Natin yan. Tingnan natin kung ilang parts ang meron ang isang PG kit. Okay? Medyo magiging matrabaho to lalo na sa speed build nito. Kasi yung isang HG kit inaabot ako ng isang buong araw. Alright, ito pa kaya sigurado magiging busy yung aking mga rest day or aking day off pag bibuild nito. Okay, so yun, buksan na natin siya. Ayan. Yun. Okay. So ayan, buksan natin. Angat-angatin ng konti kasi talagang medyo ang laki ng box. Medyo mahirap buksan. Lagi lang. Ayan, pasensya na sa mga ingay ng nagdadaang jeep. At actually kakatapos lang po ng aking trabaho. Opo, panggabi po ang aking trabaho. At hindi ko siya pwedeng gawin sa gabi dahil nga may trabaho ako. Okay, so sandali lang guys ha, tatanggalin ko lang sa box. So antay lang kayo sandali. Ito yung ito siya. So yan po ang kanyang mga runners. Ayan. So yun, bilangan na natin kung ilang runners ang included sa isang PG kit. Okay, alright, so ito yung unang part. Okay,
So, siyempre bubuksan din natin yan to check kung may mga natanggal ba sa runners o kung may mga kulang na parts. Tingin ko naman wala kasi nung chinek ko din naman to eh. Okay? Parang double check na natin kung may mga natanggal na parts or may kulang kasi mahirap na. Okay? So, sana wag nyo din kalimutan na panoorin yung, of course, yung magiging speed build video na ito. So medyo magiging busy ang aking mga rest day or day off nito sa pagbibuild. Okay, daming parts. Okay, ayusin natin ito konti. Tabi natin sa side. Okay, mamaya bubuksan natin yan. Okay, ito isa. Okay, ito. Yan. At ito yung isa pang included. So medyo meron siyang steel parts. Hindi ko lang kung saan parts to, at saka yung kanyang LED lights para sa kanyang head part. May LED light po siya sa head part. Okay? And of course, ito yung kanyang manuals, dalawa. Isa at isang colored. Yan. At yung kanyang, again, yung parts. Right? So tabi muna natin itong box, at buksan na natin yung ibang runners to double check kung kumpleto ang lahat ng parts. So tabi ito muna. Muna natin yan. Okay, alright, so yun, tingnan natin at sana ay walang damage or walang kulang yung kanyang mga parts. So, tingnan natin. Okay, ayan. Yun, pero hindi ako masyadong mag-expect sa build na to dahil alam nyo nga naman, so mga nagbi-build ng Gundam o mga nagko-collect ng Gundam dyan, okay, so marami talagang bad experience kapag nagbi-build ka ng isang bootleg kit. So hindi ganun ka swabe ang pagbi-build nito. So malamang manakit ang lahat ng aking mga daliri ang aking daliri sa pagbibuild nito kasi mahirap i-fit in ang parts ng isang bootleg compared kay Bandai. Diba, alam ng mga nagbi-build dyan or mga nagko-collect kung gaano kahirap ang isang bootleg kit na buuin. Okay, so ito tayo sa isang runner. So isa, okay, ito yung sa beam rifle. Okay, beam rifle yan, isa, wala namang kulang, okay naman. Okay, so ito yung pangalawa. So far, okay. Medyo ayan o, kita nyo kung di mo check. Ayan, ito net natanggal sa runners niya. Pero okay naman, hindi naman siya na-damage. Ang importante hindi siya ma-damage eh. As long na nakaano lang siya. Okay, so dalawa. Tayo sa sunod. Ayun. Okay. Actually, maliit pa tong box ni Isle Strike eh. Kasi kung mapapansin nyo, lalo na yung mga nagko-collect dyan ng PJ na kit, maliit pa yung box nito eh. Kasi kung ikukumpara kay Gundam Unicorn, yun, napakalaking box nun. Ito medyo maliit lang siya kasi walang ganong parts eh. Pero ano lang siya eh. Actually, wala pa nga siyang backpack ata eh. I'm not sure, tingnan natin mamaya. Ito yung sa kanyang hand. Ito yung movable hand niya, tsaka yung kanyang Schneider ata tawag dito. Ayan, movable hand, dalawa. Of course, medyo makapal yung yung plastic. Okay. So, tayo sa isa. Tabi natin yung plastic. Gamitin natin mamaya. Oh, yan, mamaya tanggal din, 'di ba? Ayan, itong mahirap eh. Hindi natin alam kung anong parts yan. So, natanggal siya sa runners. Ayan, natanggal na. Diba? Well, ano siya? Number 10. Tandaan ko na lang siguro sa number 10. Ayan. Ito naman, yung sunod. Okay, good. Good naman. Okay, ito, wala naman natanggal. Okay, so next naman tayo. Tayo sa isa.
tabi nga natin. Medyo ikabila natin to. Ayan. Tabi. Ang dami. Magiging busy talaga to. Pag-build. Okay. Again, pasensya na po kayo sa mga ingay nung dumadang sasakyan. Hindi natin mapipigilan yung mga yan. It's dahil nga kasi umaga, diba? Medyo talagang tapat sa kalsada kasi yung bahay namin along the road, kaya talagang maingay. So, wala nang time para gawin to, so kaya kailangan matapos to ngayong umaga. Okay, alright, ito yung isa pang parts. Okay, ito yung sa shield, of course. Diba, ang laki ng shield. Diba, parang size na ng PG to size na ng HG to. Shield pa lang yan. Okay, so yung kanyang sticker, so wala sticker lang siya, walang sticker lang, hindi siya water slide decal, so normal lang na sticker o standard sticker. Okay, alright, so ito wala naman natanggal. Okay, good, buo naman. And then okay, good, buo, natanggal tayo. Ilan na ba? Hindi ko na nabilang. Una ko na bilangin pag natapos na. Ano natin, tanggalin muna natin para ma-check lahat sa na. Okay. Tansya ko siguro mga isang linggo to kung gagawin. Siguro mga isang linggo. So, isang pag day off, syempre whole day yun. Tapos pagtapos ng trabaho, siguro mga 2 hours para mabilis siya matapos. Kasi may pasok, hindi tayo pwedeng puyat Okay, ito naman yung isang parts. Okay, good, so far, kompleto. Tignan natin. Then, this one. Okay, kompleto. Ito naman. Wala kasi siyang masyadong accessories si iRobot Kailangan mo siyang bilan ng accessories tulad nung Sky Grasper. So meron din siyang yung accessories na pwede mong bilhin, Sky Grasper. So alam ko naglalaro lang yun sa 900 plus, ganun. Kapag bootleg, syempre 900 plus or something. Yeah. So siguro yun ang next bibilin ko para mabuo ko siya, yung Sky Grasper. Okay, so ito yung alright. Okay, buo naman. Wala naman natanggal. So, sakto siya. Okay. Tayo sa ibang parts. Excited na ako mabuo to So, first, First PG kit ko to. So, plano ko by the end of this year siguro, makabuild din ako ng unicorn kung magkasya yung budget. Siyempre, magpapasko at bibili pa tayo sa ating mga inaanak. Okay, so pero yun, hoping na makabili ako ng unicorn by the end of this year. Ayun. Okay, so yung footing ito sa paa to, tsaka yung alright. Okay, wala namang damage. Okay naman. Okay, sa chest part naman to, tsaka yung sa likod. Okay, walang damage, kompleto. Okay. Okay. Ayan. Yun. Okay. So, ayan. Manatanggal sa runners niya. Okay naman. Kompleto. Ito siya, kompleto. Okay. Ito yung isang ito yung pinaka highlights, yung kanyang weapon, which is yung tinatawag na Grand Slam. Yan mo naman, parang small cool, isang maliit na kutsilyo na makakapatay ka na ng tao dito diba? Yan mo, pulis na sabi ko na makapatay na ito ito yung highlight ng kit ito yung ground. Tingnan natin, nandun yung part nung sa eye para sa head part. Okay, so ayan. Tignan mo, diba? Yan naman gano'ng kalaki yan. Nakapatay ka lang ng tao dyan.
Ito yung chrome, okay, wala naman natanggal, kompleto naman siya. At okay, at again, ito yung kanyang part sa ulo, sa head. Yan. Focus natin. Makita ninyo. Uy, mag-focus ka. Focus. Yan, medyo ganun ko focus eh. Yan, medyo malabo. Pero yan yung sa mata niya. Yung clear. Diyan mo ilalagay para makita yung LED light niya na ilalagay mo. Ito pa. At meron pa tayo ilang plastic pa ng runner. Meron pa dyan. Okay. Tignan natin ito. Check natin. Okay. Naman. Okay. Alright, so yun. Continue tayo. Ito na yung kanyang last two part or two piece or two package. So, ito yung last two. Tignan natin again kung may kulang o buo. Ayan. Okay. So far, buo. Kulang, wala tanggal. Okay, ito din, buo rin. Medyo talaga hindi maganda yung plastic quality talaga ng mga bootleg. Mapapansin ninyo. Ito, I can tell pa lang sa itsura. Tsaka sa talagang hindi ganun kaganda ang plastic quality ng isang bootleg compare sa Bandai. Napakalaking diferensya sa pa lang, sa looks pa lang. Pero okay lang yan. At least nagkaroon tayo ng isang perfect grade na kit. So matinding pagliliha ang gagawin nito para mag-fit into mga parts na to. Ito na yung last part. So mamaya bilangin natin kung ilang parts siya in total. Okay. So yan. Okay, good. Okay. Ito yung kanyang sa head part. Sa head part at saka sa waist. Tsaka yung beefing. Okay. At saka yung kanyang shield. Sa shield naman to. Okay. So yun. So far ito lang yung natanggal na parts na isa. Pero lahat is intact naman sa mga runners. Okay. So yun. So bilangin natin kung ilang parts siya. Kasi hindi ko na nabilang. Ngayon na siya bilangin kung ilang runners ang in total ng isang PJ kit na Air Strike. Okay. So isa. Ito pala. Ito pala si Kira Yamato, yung kanyang pilot. Nakalimutan natin. Alright. Okay. Plastic. Ito pala isang meron siyang metal part eh. I'm not sure kung saan sa ilalagay gusto kanyang LED light para sa kanyang head part. Okay. Yan. Kanyang runner. So tabi muna natin. Tabi muna natin saglit kasi akad natin yung box para diretso ko na siyang mailagay. Okay. At bago natin makalimutan, of course, yung kanyang excited na talaga ako mabuo ito. Don't expect madali. Dahil nga Daban ay third party kit, talagang mahirapan tayo nito. Hindi siya ganun kadali pag nagbibuild na isang bootleg. Okay, pero ayos na din yan. At least meron tayong pagkakalibangan pag araw ng ating rest day. Okay, doon natin siya tatrabahuin. Tabi muna natin to. Okay, bilangin na natin talaga yung actual runners. Yan, ayusin natin. Okay. Okay, so let's go. Let's count. So, isa,
dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay, 21, ito yung kanyang sticker, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So in total, meron po tayong 27 parts, included yung isang sticker, okay, at yung dalawang manual, and itong last part, itong twig. Okay, so yun, yun, natapos din tayo sa unboxing. So yun, excited talaga ako mabuo. So sa speed build nito, so sana panoorin din yung speed build video nito. Okay, so yun muna for today's video, and thank you so much sa panonood at pag-subscribe sa akin channel. And again, kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin channel, click mo na yung subscribe and notification bell dyan sa baba, and leave a thumbs up or leave a comment down sa section, dun sa comment section below, and see you on my next video. Peace out.